Magandang hapon po, Ma'am Brenda. Okay. Hapon po. Ilang taon na po kayo, Nay? 69 kalahati ho, magsa-70 na po sa July. Okay. So, ano po ba, Ma'am? Dati po ba kayong OFW? Opo. And may ilang years po ba kayo nagiging OFW, Ma'am? 15 years po. 15 years. Opo. Ilan po ba yung anak ninyo? 3 po. Ito yung nireklamo niyo. Sino po ba to, Ma'am? Panganay ko po. Ano po pangalan niyo? Ito si Ronnie Dave Maniquez? Opo. Yung dalawang anak niyo, Ma'am, okay naman sa inyo. Walang problema. Opo. Sa inyong bahay po ba, Ma'am? Sino po yung kasama ninyo? Siya po, pinatira po nung anak kong babae dati kasi magkagalit kami ng babae ko. Tapos nung mag-away po kami, pinatira niya yung kuya niya. Tapos umalis din po yung bunso ko. Sinasalbayo ako ng anak kong lalaki. Okay. Dati po, yung husband niyo po ba, Ma'am, patay na? Matagal na po, 16 years na po akong byuda. Yung bunso ko po yung babae. Okay. Panganay ko po yung nakatira sa akin. Okay. Tapos yung pangalawa ko pong lalaki nasa Cavite po. So alam din po, Ma'am, ng mga kapatid po ni Sir Ronnie yung ginagawa sa inyo ng kanilang Yung kuya? lalaki ko pong anak sa Cavite, sinusumbong ko po yung ginagawa niya sa akin. Ang advice po nung anak kong lalaki, kasi mami, umalis ka na dyan. Kasi nung una ho, umalis ho ako. Doon ho ako na tumira sa kaibigan ko sa Indang. Nagkatulong po ako doon. Hindi ho alam ng mga anak ko. Okay. Tapos sabi nung kaibigan ko, umuwi ka sa bahay mo, baka mamay pag hindi ka napapasukin sa bahay mo, pag hindi mo inuwian yung bahay. Kaya umuwi ako after 1 year. Doon nagbati na po kami ng bunso ko. Tapos nung mag-away kami kasi nasampal ko po yung anak niya kasi nagalit po ko kasi nga ho, binabastos ako. Nagalit yung nanay, yung bunso ko ho. Yung apo nyo, bali, Ma'am? Opo. Okay. Tapos nagalit, inugod ako nung anak ko, nagtitinda siya sa palengke. Tapos nag-away kami. Nung mag-away kami, siyempre sa galit ko po, susugurin ko siya. Tinawag po yung kapatid niya, nangungupahan doon sa kanto sa amin, sa dulo. Tinawag ho niya, tapos pinatira niya, silang dalawa nag-usap, sinustentuhan niya yung pagpapagawa ng tindahan ko. Sinirado nila yung tindahan ko. Tapos pinatira niya ho. Tapos nung magbati ho kami nung anak ko na, aalis din po pala siya. Iniiwan niya, siyempre nakatira ko yung panganay ko. Doon na ho ako inumpisang bastusin ng panganay ko. Kailan po ba, Ma'am, tumira yung panganay ninyo sa inyo? 23 po. 2023? Opo, 3 taon na po akong inaano eh. Pero dati po ba, Ma'am, inaaway ka na po ba ng panganay ninyong anak? Like dati pa? Hindi po, nung matira lang po siya kasi tas nung umalis yung anak ko. Ano kasi, daw yung ugat, Ma'am? Bakit ka na, Ma'am, inaway, Ma'am? nung panganay ko. Oo. Kasi po, sabi ko, pinulong ko po sila. Wala ho akong trabaho. Pwedeng bigyan nila ako ng tigpa 500 kasi pag may bibilin ho ako, pag may gusto. Okay. Hindi, pumayag ho sila. Tapos nung pumayag yung pagpupulong namin, hindi po yun natupad kasi ayaw ho nung panganay ko na magbigay. Pero sa harapan ho, pumayag siya. Pero yung babae ko po, binibigyan ako ng pera. Pero yung lalaki ko po, pagka hindi ako nangyay kasi sa kanilang pamilya ho, kulang pa sa kanila. Kaya kapos ako, saka lang ho ako nanghihingi sa kanya, ginigikas ng pangalawa ko. Yung babae ko, Nagbibigay. opo. Itong panganay ba, may pamilya ba siya? Meron po siyang kinakasama, doon po nakatira sa bahay ko. Pero may anak sila. May isa po siyang anak, tapos yung anak niya na inalagaan ko na anak niya sa ibang babae, binabastos din po ako. Kasi bali 2 pong anak niyang kasama, yung alaga ko po dati na pinatira niya sa akin. Tapos yung kinakasama niya. Okay, so basically, Ma'am, yung ugat ng pinag-awayan ninyo, parang pera din. Kasi like parang gusto nyo humingi Opo. sana ng konti. Ngayon minumura po kayo. 500 pesos lang hiningin nyo. Opo. At saka hindi po ako kasahog sa pagkain nila. Oh, ha? Hindi po ako kasahog sa pagkain nila. Masyadong masama ugali ng mga anak ninyo. Yung 2, yung isa lang po. Yung pangalawa ko po, napakabait po yun. Kaya sabi niya, para hindi ka ma-stress yan, pumunta ka na lang sa kaibigan mo kasi hindi niya rin ako makupkop. Kasi hindi naman din po niya bahay po ng biyanan niya. Kaya Okay, so ito po yung lupa ay kaninong lupa yan, Ma'am? sa amin pong mag-asawa. Mag-asawa, okay. Opo. Ngayon, yung bahay niyan, tagal na yung family house yan, Ma'am. Opo. May-ari nun 72 kayo ng square. husband Opo. niyo. Okay. Nung namatay po yung husband ninyo, nakapag-partition na po ba ng estate? Hindi po kasi po kaya po nung nasa abroad ako, kaya po ako nag-abroad kasi nang ibang bahay ho yung mister ko. Nang ibang bahay ho. May kinakasama ho iba.
Okay. Kaya napilitan ako kasi pinapili ko yung mga anak ko kung kanino sasama sa kanya o sa akin. Sa akin po lahat sumama. Kung ako po ang nagpaaral sa mga anak ko, pinatapos ko po sila, hindi ako umuwi ng hindi natatapos. Ang gusto ko lang po sana, habang buhay ako, matahimik yung isip ko at kalooban, nasa sarili kong bahay, kasi miskin mag-isa lang Okay. ako. Nabanggit nyo may tindahan kayo. Ngayon po ba andun pa rin? Wala na po kasi nung kaya po natin na yung bunso ko, 2 beses po akong nadulas. Nabago ko yung ulo ko, natakot ako, baka walang makalam na mamatay ako sa loob. Niyaya ko po yung bunso ko na doon tumira sa bahay kasi may bahay ho sila. Okay. O, sabi niya, sige titira ka kami mami dyan. Sarado mo yung tindahan mo kasi ako naman magpo-provide sa'yo. Mabait po yung bunso ko, siya po ang nagpo-provide talaga. So ito ma'am ngayon, di ba nakitira dito yung panganay ng anak na si Ronnie Pinatira Dave po. Manikis? Pinatira po Ano po ba ng yung contribution niya sa bahay niyo? Kasi Wala hindi na po. yung kuryente tubig sino nagbabayad? Siya po, sinisingil nga po ako. Pag maglalaba ako, sabi niya, kapal ng mukha mo. Maglalaba ka pa, hindi ka naman nagbabayad ng tubig. Tapos, yung kuryente hindi ka nagbabayad. Kinukuha po niya yung electric fan. Kaya may video po ako, nasira po yung pintuan kasi inaagaw niya, ayaw niya akong bigyan ng electric fan. Ang dami niya lang sinasabi, no? Pasensya na po, no? Takbo niyo muna itanong sa matanda kung bakit sa lahat ng mga anak mo walang sumusustento or sumasaklolo sa iyo ngayon. Kasi ang ugali niya, gusto niya siya yung masusunod. Tapos, yung sinasabi niya nangihingi siya, ginagawa namin yun. Ang kaso, hindi siya nakokontento. Pag inaway niya yung kapatid ko, magsusumamo sa kanya. Pagkatapos na, sige, bati na tayo. Pero meron ka ba 5,000 dyan? Nagsusugal kasi yan eh. Ayaw namin na makonsinte yung bisyo niya. Yung sa pagkain, sinabi rin naman ng upaw sa Makati. Dahil galit-galit na nga kami. Fine, sige. Nasa labas ng rep. Sabi ko, maglalagay ako. Dati na, meron niyang grocery, may pera yan. Nag-aabot din ako kung ano yung kaya ko. Na sinasabi niya na hindi naman ganun kalaki. Kayang-kaya naman. Ang kaso, nangaaway siya. Kahit po, sir, you should give due respect and courtesy to your mother. Hindi mo siya tawagin lang matanda na yan. Ganon. Nanay mo siya, tandaan mo, hindi kayo nakaumabot kung saan kayo ngayon. Ginagalang ko nga Kung eh. hindi kanya pinaaral, no? Nagsakripisyo siya being Ginagalang- OFW hindi po siya nagpaaral sa para akin. po tulungan po yung Lola ko sa inyong mother's pamilya. side. Hindi, ikaw pinatira ng kapatid mo. Kaya yung kapatid mo yung bunso ko ang pinatira dahil siya pang mabait sa akin. Ikaw, hindi naman kita, di ba noong iba na ugali mo, di ba Umalis natira ako ka na dito. sa bahay na ako dati? natira Pinaalis dito. kita Umalis ako kasi dito dahil sa ugali mo. Ngayon, pinaalis sinaway mo yung kita, kapatid ko dahil hindi ka na naman nagbibigyan. kinakasama mo, Ako naman pinaalis ang ko na po kinapatid nung mo. matira sa bahay. Dahil Tapos, gustos po nung talaga ako pati nang yung dinala ng kapatid ko dito kinakasama para, niya. kasi hindi na kayang makisama Eto sa iyo. po. Natatakot siya na Okay. i-liquidate mo yung bahay. Ganito po Sir Ronnie, no, let's make this clear, no? So yung bahay na tinitirhan mo is bahay po yan ni tatay at saka ni nanay nyo. Yung lupa dyan, tatay at saka ni nanay nyo. Andito po yung real property tax. Andito po yung deed of sale. Technically, yung share mo doon is only by virtue ng estate po ng tatay mo. Intuate yun. Ngayon, kung ganyan po yung ugali mo, hindi lang po namin alam kung may will po yung tatay mo nga dinidisown ka na sa inheritance. Nay, kasuhan po natin yung anak mo, gusto mo, no? Diretso na natin to. Opo. We can always nagbarangay ang conciliation na po ba kayo? Nagpira ba na ngayon kung di po siya Sige. sumusigot? Pag may mga ebidensya po kayo na, di ba, minumura kayo, binabastos kayo, kasuhan po natin siya ng unjust vexation. And from here, no, we will start na po yung pagkasa kanya ng civil injunction, no? Kasi ang civil case, no, for abuse of rights or violation of human dignity. Why? No, everyone is entitled for respect and peace of mind. Ngayon, pag ginugulo ka niya po mismo sa inyong bahay, no, kasuhan po natin siya and we can ask for preliminary injunction na patanggalin po siya sa inyong bahay. Yes po, Nay. Umalis lang po sila sa bahay. Kontento na po ako kasi wala na pong kaso. Basta matahimik lang ko sa loob ng bahay ko. At yung bahay ko po medyo malaki ng konti. Pwede po ako magpa-bed space para mabuhay ako. O kaya magtindahan ako para makaipon ako pagpa-bed space. Yun lang po ang gusto ko, umalis sila dahil hindi na po ako nakakatulog. Okay. Gusto niya Sige mamatay po, Nay. na ako. For now, no? So, para po, nidaan po natin sa legal proceeding to. Yakyat natin sa korte. So, kung hindi pa po na partition po yung estate, igawa natin action for partition and of course, civil injunction, no?
para po yung court na po mismo magbigay ng preliminary injunction no, kung ma-approve at saka tanggalin na po si Ronnie Dave no, sa inyong pamamahay kasama po yung kinakasama niya. Kasi yun naman yung prayer nyo. Regarding sa criminal case po, ngayon sampa sa kanya, depende po sa inyo ma'am kung ituloy nyo. Wala po. Magandang hapon po sa inyo, Captain. Maghingi po kami sana ng tulong at saka ilalapit sa inyo. Kasi po si nanay po no, ang inaaway no, minumura siya ng kanyang mismong anak no, sa kanyang pamamahay. So humingi kami sana sir ng tulong para po ma-file to sa blatter report and matulungan din ma-assist si nanay nga kung pwede po masampa na tong kaso no, yung anak nga si Ronnie Dave Maniquez. Yes po, attorney, kami naman po dito sa Taguig City Police Station ay 24 oras pong bukas at handa pong i-accommodate at tulungan po ang nangangailangan, lalong-lalo na po ang hinaing nanay sa kanyang, kanyang po. anak. Ayun nga po. Ang maraming salamat for that, no, Captain Melvin Garcia, no. Mag-coordinate lang po yung team namin, pating staff po ni Sen. Rafi, para po ma-schedule po si nanay sa inyong tanggapan dyan, police captain. Antay po namin attorney rito at kami po ay willing anytime na tulungan ang nangangailangan dito po sa nasasakupan namin dito sa Taguig. Sir Ronnie Dave. Apo. Ang sinasabi po ni nanay, ayaw na lang daw po niya sana kayong masampahan ng kaso. Kung kaya nga daw po na umalis na lang daw po kayo para wala na lang daw po gulo, peace of mind ni nanay, yun po ang nire-request niya, Sir Ronnie. Ma'am, unang-una kasi hindi nga totoo yung ganun eh. Siya nga yung aggressor sa amin dito. Pilit niya kami pinapalayas. Which is hindi nga po naman pwede. Dahil co-owners nga daw po kami. As Okay, advised ganito po ng Sir mga Ronnie tao. Dave. Yes, we understand na co-owners kayo by virtue nga of the estate of your deceased father. However, kung siya senior na eh, ikaw bata. Ngayon, kung yung the way po yung attitude nyo parang ingrate tawag dyan, naging ingrato po kayo sa nanay ninyo. Ngayon, kung lagi niyo po siya sinusumbatan and everything, pasok yan sa unjust vexation, pwede ka talaga makasuhan yan. Kahit papano, makukulong ka pa rin, even though if you'd say it's just months or something. Ngayon, kaya sabi ko po, pwede po sa peaceful way nga you can talk, hingi lang ni nanay ninyo nga kung pwede po umalis kayo. Kasi in the first place, di ba, dati nangupahan naman kayo sa bang bahay. Nung pinapunta lang po kayo ng bunso yung kapatid, kaya kayo natirahan dyan. Ngayon po, nag-away na kayo ng nanay nyo. Kasi kung pwede naman talaga, sir, daan po ni nanay sa legal proceeding. Pwede kayo makasuhan civil injunction under Article 26. Kasi everyone has the right for a peace of mind and respect. So pag ganito po, pati ikaw, Sir Itelio, mahirapan ka din because you have to find a lawyer to defend yourself in court. So papiperwisyo ka pa sa inyong trabaho. Ngayon, pag matulad ka nga ikaw may kasalanan, baka matanggal ka din sa inyong trabaho, mahirapan ka pa. Kaya nga yung pinag-usapan namin dito, kung pwede po, pagbigyan nyo na po yung nanay ninyo, matanda na siya, please give her a peace of mind. Hindi naman siya hingi na sa inyong sustento eh. Kung alis kayo dyan, kaya na buhayin sarili niya. But just give her a peace of mind. If okay kayo dito, edi goods tayo. Pag hindi, well, ituloy talaga yung kaso. Ronnie, anak. Ay, umalis ka na lang sa bahay para matahimik ako kasi pinapanalangin mo, sinasabi mo pang, bakit ang tagal kong mamatay? Di ba ang sagot ko sa'yo, mauna ka mamatay, susunod ako. Di ba yan pa sinabi ko sa'yo? Tapos yung kinakasama mo, may tunay ka na bang asawa? Di ba nagagalit ako sa'yo noon? Ba't pinabayaan mo yung mga anak mo? Hindi tuloy ako makapagpakita doon. Dati nagpapasila ako sa pamilya mo. Tapos yung kinakasama mo, binabastos ninyo ako. Halos hindi nyo lang ako masaktan. Kasi ang sabi nung kapatid mo, sige, magtitiis si mami dyan. Pag sinaktanan mo siya, susugod ako dyan. Sinabi niya yan sa'yo. Pagkatapos, ang sabi mo pa sa kapatid mo, wag ka nang kumuha ng parte sa bahay dahil may bahay ka na. Yung kapatid mong bunso, sabi mo sa kanya, yung parte niya, kukunin mo na. Eh, dinaangkin mo, buhay pa ako, anak. Eh, pag ako'y namatay, sa inyo rin naman mapupunta yan. Hindi ko naman aano kasi para sa inyo yan, yung kapranggot na ipinundar ko, para sa inyo yan. Ang tagal ko naghanap buhay. Yung ama mo'y wala namang itinano sa inyo. Ako ang nagpakahirap mag-sa-abroad. Ang gusto ko lang, matahimik ako, anak. Umalis ka na sa bahay. Pwede naman ako maghanap buhay pa eh. Bakit ayaw mong umalis? Kinakamkam mo na. Buhay pa ako. Ang tatay mo, ang dami akong hinanakit. Mula mag-asawa ko, puro ako hirap sa pamilya niya. Hindi nyo alam yan. Anyway po ma'am, sige po ma'am, ang tutulungan po kayo ma'am, after nito ma'am, mag-uusap
dun tayo sa likod. Pero yung mamasabi po namin, hopefully, no, sana po maging malambot na po yung puso ni Ronnie sa inyo at saka i-grant niya po yung wish ninyo nga umalis lang siya. That's fine. Yun talaga yung gusto natin mangyari. Pero pag hindi, ma'am, kaya ito po yung sabi namin, magkakasuhan siya natin. Kasi kung kasuhan siya natin, ma'am, eventually, mapipilitan talaga siya maalis. Kasi kung korte na mag-order ng alis siya, alis talaga siya. Diba? But naintindihan po namin, ma'am, bilang nanay, love nyo pa rin po yung anak nyo kahit ingrato siya, kahit basto siya sa inyo, love nyo siya. Kaya we respect also, ma'am, your ang view. So, ayun na lang po, ma'am, no? So, usapin po kayo namin, ma'am. And hopefully, sana, Ronnie, naintindihan sana si nanay niyo, mahal pa rin kayo kahit ano, kasi kahit papano anak pa rin kayo. So, sana po, kung pwede, no, in a peaceful manner, sana, yung pakiusap po ni nanay, no, may grant nyo lang. So, ayan po, Nay. Thank you so much. And ingat po kayo lagi and God bless po. Salamat po.